Ayan. Sige. Finally po, no, we are now on the last installment of our series, Salungat sa Daloy. Ayan. More than 3 months po na life-changing sermons. Kaya congratulations po kung natapos mo ang buong series. Sabi mo sa katabi mo, congrats. Yan. So, sinimulan po natin ang Sermon on the Mount sa Matthew 5, where Jesus first talked about the Beatitudes. At ngayon po, makikita natin na tinapos ni Jesus ang sermon na ito na may matinding warning at may tanong na kapag nasagot mo ng tapat, pwedeng maging simula ng malaking pagbabago sa buhay mo. Okay? Excited na po ba kayo? Amen. Now, last week po, napakaganda ng preaching ni Rodel, no? Sa Matthew 7 verse 15 to 20, ang title ay Sa Bunga Makikilala ang Puno, no? Binigyan po tayo ng warning na mag-ingat sa mga mapagpanggap, 'di ba? Maging mapanuri at may kahihinatnan daw ang mga hindi namumunga. Okay? Lalo na po na tayo po ay nasa mundo na kung saan ang daming nagsasabing Kristiyano sila, gumagawa naman ng mabuti, pero ang buhay po ay puno ng pagko-compromise. Okay? Ang daming Christians na claiming they are Christians and yet they don't even love the Word of God. Okay? In fact, kung minsan, galit pa sila sa mga taong boldly nag-share ng gospel. Kasi gusto nilang paniwalaan yung Diyos na swak sa lifestyle nila. Okay? But today, meron pong matinding warning si Jesus sa atin. Tayo po muna tayong lahat. No? Mananalangin po tayo. Hallelujah. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil Ikaw po ang Diyos na tapat, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa grace mo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami ngayon dito. Naniniwala po kami, Lord, that your word today is para po sa amin, Panginoon. Kaya dalangin ko na i-ready mo po ang mga puso namin, i-ready mo ang mga isip namin, Panginoon. Tanggalin mo po lahat ng distractions at punuin mo po ng banal na spirito mo ang buong lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pupo tayo. Now, today po, medyo masakit yung pag-uusapan natin. Sabi mo sa katabi mo, kapit ka. Yan, no? Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa true and false disciples. Ayan. Kung last week pinag-usapan natin ay true and false prophets, ngayon naman ito ay patungkol sa true and false disciples. Okay? This time, susuriin po natin ang mga sarili naman natin kung tayo ba ay totoong disciple ni Jesus o baka naman sumasabay lang tayo sa daloy ng mundo. Okay? Hihimayin po natin ang huling parte ng Sermon on the Mount. Okay? Tignan po natin in Matthew 7 verse 21 to 29. Sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Amen? Now, hihimayin po ulit natin to, no, para manamnam po natin mabuti ano ang conclusion ng Sermon on the Mount. So, in Matthew 7, verse 21 to 23, meron pong problemang ipinresent si Jesus. Kasi in these verses, Jesus is exposing the problems of Christians noong panahon na iyon hanggang ngayon. At ang panalangin ko po, ma-expose po ang mga puso natin ngayon. Okay? Nang sa ganon, mabago po tayo. Amen po ba? Mahirap kasi magbago kung hindi ka naniniwalang may dapat baguhin.
Kaya po ang panalangin ko din po ay lahat po tayo ay makinig ng may mapagpakumbabang puso. Sabi mo sa katabi mo, humility. Yan. Now, what are the problems exposed? Sabi sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Number one na problema po ay empty words. Okay? Hindi raw po lahat na nagsasabing, Lord, Lord, ay makakapasok sa langit, kundi ang mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama. Hindi pwedeng empty proclamation. Okay? Pag sinabi nating proclamation, public declaration siya. Especially one dealing with a matter of great importance. Okay? Ito ay malinaw na deklarasyon ng isang bagay. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, marami po ang nagdedeklara that Jesus is their Lord and yet ito ay mga empty words lamang. Pagkilala sa salita pero hindi sinusuportahan ng gawa. Okay? Pag tinignan po natin ang Jewish context or culture, yung phrase na Lord, Lord ay nagpapakita ng intensity o ng zeal. Dahil kung matatandaan nyo po sa culture nila, kapag dinoble po, ibig sabihin they are expressing deep emotion or urgency. At hanggang ngayon, naniniwala po ako na ganun din po tayo. Okay? Paano? Ito, kukwento ko lang po, no? So, 1 month ago, nanganak po yung toy poodle ko, si Peanut. Shout out kay Peanut. Sa likod. No? First time mom po siya at the age of 3. At sa mga nakakakilala po sa akin, alam niyo po kung gaano ko po ka-love si Peanut. In fact, sabi ko nga kaninang umaga, si Peanut ang asong bawal sutsutan kasi may pangalan siya. Di ba? Kaya sobrang hands-on ako nung nanganak siya. In fact, until now, wala po akong tulog na lalampas sa 5 hours mula nanganak si Peanut. Okay? And 2 weeks into breastfeeding, nagising ako na naninigas na po si Peanut sa tabi ko. Nagsi-seizure siya. So kahit anong pilit niyang tumayo, hindi siya makatayo, natutumba siya. Okay? So imagine nyo kung gaano ka-panic yung feeling ko. Iyak ako ng iyak. And I tell you, hindi po 2 beses ko lang tinawag ang pangalan ni Lord. Ang daming beses po talaga. Wala na akong masabing ibang words, kundi Lord, Lord na lang. Diba? Kasi I was expressing to God yung intensity ng prayer ko. No? Yung urgency. At maaaring naranasan nyo na rin po yan. Sino dito yung nakapag-pray na kayo na maraming Lord? Ang daming beses nyo nasabi. Diba? Nung panahon na dapat isa-sacrifice ni Abraham si Isaac, sa Genesis 22, tinawag siya ng angel, sabi niya, Abraham, Abraham. Diba? May urgency kasi baka matuloy eh. Nung panahon na lalapit si Moses sa burning bush in Exodus 3, tinawag siya ni God, Moses, Moses. Okay? Marami pa yan. May Simon, Simon, may Martha, Martha. Okay? So balik po tayo. Saying, Lord, Lord, pag ito po ay inaral mabuti, nagpapakita ito ng tinatawag natin na orthodoxy or right confession. Okay? Galing po ito sa Greek word na orthos, meaning right, true, or straight. So, pwedeng tama yung pinoproclaim mo, tama yung doktrina mo, kaso may problema ka. Simply put, puro salita pero hindi obedient sa Diyos. Ang problema, may orthodoxy pero walang orthopraxy. Okay? O right living. From the Greek word praxy, meaning practice. Ang bilis tumawag sa Diyos, pero pag tinawag ng Diyos, palaging nabibingi. Maraming bingi dito eh. Okay? Hindi ba, sa tagal mo ng Kristiyano, ang dami mo ng pinangako sa Diyos? Sabi mo kay Lord, Lord, mula ngayong araw na to, araw-araw ako magde-devotion. Lord, mula ngayon, ikaw ang uunahin ko. Lord, mula ngayon, susunod ako. Tanungin mo yung katabi mo, natupad mo? O empty words? Sabi mo nga, kapag pinagaling ka ni Lord sa sakit mo, promise mo, magsuserve ka na kay Lord eh. Sabi mo, pag binigyan ka ng trabaho, pag pinromote ka, promise mo, magseseryoso ka na sa discipleship eh. Diba? May condition pa. Bakit tinawag mong Lord si Lord kung bibigyan mo ng kondisyon yung pagsunod mo? Sumunod ka dahil Diyos siya. Hindi kung kailan mo lang feel sumunod.
Amen po ba? Para mga patay ang kausap ko. Amen? Wasak ba kayo? Oh, wasak din ako eh. Okay lang yon. Dahil maraming beses din pong naging empty ang words ko. So Jesus is exposing the problem of empty words. Okay? Parang yung naging pagkakamali ng mga Israelites, ano sabi sa Romans 10 verse 2 to 3, "For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." May zeal, may gigil, may passion, pero walang obedience, meaningless. Pastora, lagi ako nasa church, 3 times a week, 4 times a week pa nga minsan. Diba? Lagi akong busy sa ministry. Kaya tuloy po natin Matthew 7:22. "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles?" Sabi dito, on that day. So, pinlace po ni Jesus yung scene sa final judgment kung saan tayo po will be tested by truth. At kung mapapansin nyo po dito, itong mga taong ito, hindi po nila dinedeny si Jesus. They do not deny Jesus. Kaya nga tinatawag nila na Lord, Lord. In fact, they are defending themselves by pointing sa religious resume nila. Marami po sa atin dito may religious resume. Ay Lord, ito ginawa ko Nag-campus ministry ako, nag-evangelism ako, perfect attendance ako pag Sunday. Diba? Ang dami ko na pong pinag-pray. Marami akong pinalayas na demonyo. Okay? Maraming works. Pero ang problem exposed, number 2, is empty works. May mighty works naman, paulit-ulit pa nga sabi nila, di ba? Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Puro in your name, in your name, in your name. Nagpapakita ito na they were reliant on external performance and religious credentials. In fact, sino dito yung nakapagpalayas na ng demonyo? Nakapag-perform ng mga miracles. Grabe yung religious credentials ng mga taong to. Okay? Tutuloy natin. May ministry activity sila, pero wala silang authenticity. Kaya nga minsan, nagsaserve sa Diyos, pero nagsishift yung mindset. Either hinahanapan mo si Lord ng kapalit sa lahat ng ginawa mo, o hirap kang lumapit sa Diyos dahil feeling mo kulang ang ginagawa mo. Para bang ang thinking nila, external acts is equivalent to evidence ng salvation. Forgetting that it is by grace that we have been saved. Through faith. Hindi galing sa sarili natin, kundi regalo ng Diyos. Amen po ba? Tignan po natin ang tinuturo ni Apostle Paul in 1 Corinthians 13:2. "If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing." Nagpa-prophesy ka nga, matalino ka nga, grabe nga yung faith mo, pero wala ka namang pag-ibig, wala ka, empty. And the only source of true love is God. Nagiging empty yung works kapag you are working not as a result of your genuine faith. Okay, tandaan po natin na ang salvation, ulitin ko, is not by works but by grace through faith in Jesus. At kapag genuine ang faith mo, magbubunga ito ng tamang confession at tamang works. Hindi na ngayon empty. Amen? Sa Luke 10 verse 20, nung nagsaya yung disciples kasi nakapagpalaya sila ng demonyo, sabi ni Jesus, "Do not rejoice that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." Okay? Ano sabi ni Jesus? Huwag kang magsaya na nakapagpalayas ka ng demonyo. Magsaya ka kasi ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit. The mere fact na ginagamit ka ng Diyos, sinasamahan ka ng Diyos, yun po ay rason para magsaya. Amen? Hindi dahil ang galing mo at ang dami mong ginagawa, dahil ang reality naman po according to John 15:5, "Apart from me, you can do nothing." Don't get me wrong po tinawag po tayo para mag-minister. We are called to disciple. Hindi po in vain lahat ng ginagawa natin sa church at para kay Lord. Naniniwala po ako that God delights in our obedience. Kita po ni Lord ang pagpapagal mo.
Amen? Pwedeng ang works ay hindi empty kasi bunga talaga ito ng obedience. Okay? Kaya wag niyong isipin na sayang naman pala yung ginagawa ko. Pero itatama po ni Lord yung mindset natin ngayon. Amen? Malinaw lang na kahit marami kang ministry works, kung wala namang tunay na relasyon kay Kristo, empty pa rin. Kasi bakit? After magreklamo nila at pagpapakita nila ng kanilang religious resume, ano sagot ni Jesus sa verse 23? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Kaya hindi lang ito tungkol sa empty words, sa empty works, pero ito ay tungkol din sa empty relationship. Okay? Basahin natin sa Tagalog yung verse 23. At sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakilala, humayo kayo sa aking harapan, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Now, aaralin po natin ang exact force of the language. Sabi dito, I never knew you. Now, ito po ay galing sa Greek word na ginosko. I think nabanggit ko po ito last preaching ko. But ito po ay hindi primarily meaning intellectual awareness. Because obviously, kilala po tayong lahat ng Diyos. He created us and before we were in our mother's wombs, He knew us. Okay? But ginosko in Scripture often means relational, covenantal knowing. So hindi po sinasabi ni Jesus, wala akong alam na impormasyon tungkol sa'yo. Hindi yun yung ibig sabihin niya nung sinabi niyang, I never knew you. He is issuing a relational verdict. Wala tayong totoong relasyon, hindi ka kabilang sa akin. Kuha tayo ng example. In Amos 3:2, sabi dito, you only have I known of all the families of the earth. Obviously, God knows all the nations na nag-exist, no? But knowing po dito is choosing. Covenant relationship. Another in John 10:14, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Ang knowing naman dito ay mutual belonging, may intimacy, may relationship. So, pwede pa lang hindi napabayaan ng ministry pero napabayaan ang relasyon sa Diyos. Pwedeng kilala mo si Jesus, pwedeng nagsaserve ka kay Jesus, but if you don't belong to Jesus, pwedeng ang matanggap mo, I never knew you. Ouch. Okay, ganunin mo sa likod yung katabi mo. Sakit. Okay. Jesus Himself warns us in John 15:5 ulit, no? Apart from me, you can do nothing. Kaya po sabi niya in verse 6, those who do not abide in Him will be thrown away like branches. At ano pong sabi ni Jesus pagkatapos? Depart from me. At sa Greek, ito po ay authoritative summons of separation. Para bang command ng judge na sinasabing final na. Bawal na mag-appeal. Excluded ka na sa presensya ko. Hinatulan na. Grabe, no? Yung taong busy sa ministry, pero sa huli, ang narinig niya, lumayo ka sa akin, di kita kilala. Ang totoo po, belonging to Jesus ay hindi kinikita sa activity. Ito po ay known by intimacy and obedience na dumadaloy mula sa intimacy na yon. Amen, church. Kung hindi nyo pinapabayaan ng ministry, mas lalo nyo pong wag pabayaan ng relasyon nyo sa Diyos. Wag kayong magtago sa empty words. Wag kayong magtago sa empty works. Wag kayong magtago sa empty relationship. Dahil kahit mas madalas ka pa dito sa simbahan, kahit 7 days a week ka pumunta dito, kung wala kang relationship sa Diyos, wala lahat yan. Let's seek God. Let's seek to know God. Okay? Hindi pala pinaka nakakatakot yung marinig mo yung you failed. Pinaka nakakatakot pala yung marinig mong depart from me. Lumayo ka sa akin. Kaya naman dalangin ko po habang nandito po tayo sa mundong ito, piliin po nating maging intimate with God. Do not neglect your personal time with God. Do not neglect your prayer time. Do not neglect reading the Word of God. Ang final judgment po, exposure po yan ng true relationship natin with Jesus. Okay? Anong sabi sa last part ng verse? Away from me, you evildoers. O sa ibang version, away from me, you workers of lawlessness. No? Galing din po yan sa Greek word na anomia, meaning rejecting God's law o living in rebellion.
Panginoon. Okay? Ibig sabihin, sa kabila ng maraming gawa, nagre-rebelde sa Diyos. Pwede palang nasa church ka, pwede palang nagmi-ministry ka, pero rebelde ka. Kasi sinusunod mo lang yung mga gusto mong sundin. Pero pag hindi ka na komportable, ayaw mo na. Outwardly, impressive ka. Nakakabilib ka. Lagi kang nakikita dito. Pero inwardly, corrupt ka. Sabi sa Titus 1:16, they profess to know God, but they deny Him by their works. 1 John 2:4, whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar. Mukhang servants, pero ang totoo, strangers. Tanungin mo ulit yung katabi mo, sabi mo, sino ka? Okay. Church, sana nagsaserve ka, pero hindi ka stranger. Sana active ka, pero kilala mo ang Diyos at ginosko ka ng Diyos. Amen? Maraming proclaiming they are Christians, always going to church, pero sa huli nagko-compromise pagtakot kapag hindi convenient. Proclaiming they are Christians, and yet they don't even have quiet times with God. Hindi ba ang sarap na sa araw mo may oras ka pa din makipag-usap kay Lord, sabihin kay Lord yung nararamdaman mo, tapos pakinggan mo kung anong sasabihin ni Lord sa'yo through His Word. No? At kapag ito sakit po to ng Kristiyano pag pumapalya sa devotion, lalong pumapalya pa Kasi nahihiyan lumapit Ayoko na itigil. O kaya naman, John 1, natigil sa John 3, babalik ulit sa John 1 after 1 week. Di na natapos. Pag bumagsak kayo, tayo lang kayo doon, ituloy nyo. May grace po si Lord sa atin. Ituloy nyo po. Natigil po ako sa devotion ko, ituloy nyo po. Naririnig nyo, parang, tinatamad ako mag-devotion, lalo po kayo mag-devotion kasi for sure may sasabihin si Lord sa inyo. Amen? Yung ministry ngayon, gumagaan, sumasarap lalo mag-serve kasi bunga yan ng sobrang pagmamahal mo sa Diyos. Yung relationship nyo, solid, kaya kahit anong pagdaanan mo, alam mong sa Kanya ka. Hindi ka titigil kahit mahirap, susunod ka kahit maraming mawala sa'yo o maraming lumayo sa'yo, magiging bold ka because you know and believe the truth. Amen po ba? At kung dyan lang tayo titigil, medyo masakit, medyo nakakatakot, no? But praise God, Jesus didn't end with a warning, but He gave us a solution. Amen? Tignan niyo po, right after exposing the danger of false discipleship, Jesus paints a picture of two builders in verses 24 to 29. Parang sinasabi niya, ito ang dapat mong gawin para hindi ka mauwi sa empty faith. Ito ang paraan para maging tunay at matibay kang Kristiyano. Basahin po natin. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at His teaching, because He taught as one who had authority and not as their teachers of the law. So, from the warning against empty words, empty works, and empty relationship, shinif ni Jesus to the firm foundations. Binigyan niya tayo ng clear solution. Build your life not just on hearing, not just on speaking, but on obeying His word. Solusyon, dapat may firm foundation. Amen? Kaya sinimulan yung verse na therefore, parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong maging katulad ng mga may empty faith na yan, no? Ito ang gawin nyo para maging tunay na disciple. At ito po ay practical solution to false discipleship. Tignan po natin. Dito kinumpara ni Jesus ang dalawang klase ng builder, yung wise man at yung foolish man. Okay? Ang Greek po sa wise, phronimos, meaning practical, wisdom, discernment. Habang ang foolish man naman ay galing sa Greek word na moros, ibig sabihin ay moron. Okay? Parehong narinig ang salita, parehong nagkaroon ng access sa truth, pero magkaiba ang response. Parehong nakinig ng preaching ngayon, pero pag uwi sa bahay, magkaiba ang gagawin. Merong nagpaplano na kung paano niya aayusin yung relationship niya with God. Meron naman, iiyak lang dito, pero pag uwi, ganun pa rin ang buhay.
Ang wise nakinig at sumunod, ang foolish nakinig pero hindi sumunod. Ano ka doon? Amen? Ano daw yung itinayo nila? A house. Ang bahay dito ay sumisimbolo ng ating buhay at character. Whether you like it or not, lahat tayo ay nagtatalaga ng pundasyon. The question is, hindi are you building, but where are you building? Saan ka nagtatayo? Saan ka nagbibuild? Sabi ni Jesus, the wise man built his house on the rock o Petra. Ito po ay hindi lang bato na maliit, kundi bedrock, solid foundation. At sa Bible po, ang rock ay oftentimes nagpo-point kay Jesus. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 10, for the rock was Christ. Ibig sabihin, ang tunay na pundasyon ay walang iba kundi si Jesus. Okay? Pero yung foolish builder, nagtayo sa sand. Alam niyo po sa Israel, meron silang dry river beds na tinatawag na wadi. Pag tag-init, parang solid ground yan. Okay? Pero pag dumating ang ulan, mabilis bumabaha at nawawala ang lahat ng nakatayo doon. Ganyan po ang sand, unstable, shifting. At ganyan din po ang buhay na nakatayo lang sa sariling kakayanan, nakatayo sa sariling opinion o relihiyon, pero walang tunay na pagsunod kay Jesus. Okay? Then Jesus described the storm. Ano sabi? Rain came down, floods came up, winds blew and beat against the house. At kung mapapansin nyo, hindi sinabi ni Jesus na if storms come. Ang sabi niya, when storms come. Ibig sabihin, darating po talaga ang bagyo. Storms ng trials in life, storms of temptation, syempre storm ng final judgment, no? Pero ang maganda, kahit anong bagyo, yung bahay na nakatayo sa rock, hindi po nag-fall. Bakit? Kasi ang foundation niya ay tama. Samantalang yung nasa sand, anong sabi? Fell with a great crash. Ang nakakatakot po, hindi gradual na pagbagsak. Hindi konti lang, kundi great crash. Total ruin. Kaya pala minsan, ang bilis natin umayaw, ang bilis natin sumuko kasi mali ang foundation. Kaya sabi ni Jesus, ito yung warning ko, kaya ito ang gawin mo. Build your life on a firm foundation. Build your life on the rock. Build your life in Jesus. Amen po ba? Amen. At last na po, before I end, pansinin din po natin, ending sa verse 28 to 29, ang sabi doon, the crowds were amazed. Okay? Ibig sabihin, struck with astonishment. Bakit? Kasi daw nagturo si Jesus na may authority. Hindi siya katulad ng mga scribes na puro quotes lang ng ibang rabbi ang ginagamit. Bakit? Dahil si Jesus mismo ang salita. Siya mismo ang may authority. Kaya ang foundation natin ay hindi lang salita ng tao, kundi mismong salita at persona ni Jesus. Amen po ba? Church, hindi po natin alam ang strength ng foundation until the storm comes. Pwede ngayon stable ka, pwede ngayon uma-attend ka, naglilingkod ka, pero pag dumating ang bagyo ng problema o ng huling paghuhukom, doon mo malalaman kung saan ka talaga nakatayo. Religion builds on sand, pero relationship with Christ builds on the rock. Kaya ang sabi ni Paul in 1 Corinthians 3:11, for no one can lay a foundation, any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Kaya church, wag mo nating hintayin na magkaroon ng bagyo para malaman kung tama ang foundation natin. Maghukay po tayo ngayon. Hukayin niyo po sa mga quiet times niyo. Tanungin niyo si Lord, Lord, what is my foundation? Abide in Jesus, obey His word, build on the rock. Huwag puro lip service. Let's seek to be intimate with Jesus. Amen po ba? Amen. Now, for more than 3 months po, we walked with Jesus through the Sermon on the Mount. Sino po na-bless kayo sa buong series natin? Amen. Matthew 5-7, isang series na hindi lang po impormasyon, kundi imbitasyon. Sa simula, tinuruan niya tayo kung ano itsura ng tunay na pinagpala, the Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, the meek, those who hunger for righteousness. Iba sa mundo, sa lungad sa daloy, tinuruan niya tayo about anger, lust, marriage, enemies, giving, prayer, fasting, treasures in heaven. Lahat kontra sa lifestyle ng mundo. Pinakita niya that righteousness ay hindi po skin deep, kundi heart deep.
Hindi ito tungkol sa religion lang, kundi tungkol sa transformation. At ngayon po, tinapos niya sa isang napakalinaw na babala at paanyaya. Huwag kang makontento sa empty words, sa empty works, at sa empty relationship. Build your life on the rock. Build your life on Jesus. So kung gusto nyo pong mabuhay ng kontra sa agos sa mundong ito, kailangan mong nakatayo sa pundasyon na hindi natitinag at ang pundasyon na yon ay walang iba kundi si Jesus. Religion will crash. Culture will crash. Success will crash. Pero ang nakatayo kay Kristo will never be moved. Kaya as we close this 3-month, almost 4-month journey, let me ask you this one question. Where are you standing? On the sand of compromise or on the rock of Christ? Saan ka nakatayo? Again, wag mong hintayin na dumating ang bagyo para malaman mo ang foundation mo. Maghukay ka ngayon, isuko mo ang lahat kay Jesus, obey His words, walk in intimacy with Him. Ang Salungat sa Daloy, hindi lang po yan basta series, it's a calling. A calling to live differently, to shine as light in the darkness, to stand firm in the storms, and to show the world that Jesus is a rock. Let's build on Jesus. Let's live for Jesus. And let's stand firm in Jesus. Ito yung buhay na nag-go against the flow. This is the life that lasts for eternity. Amen po ba? Kaya ngayon, inaanya